Magandang hapon po sa inyo lahat. Kasi usually umaga ang kapihan sa PIA. This is our post-election kapihan sa PIA. Kamustahin natin, assessment natin sa nakaraang May 12 national and local elections held here in the region and also Davao City. We are joined by our same set of guests nung before elections except wala po si Sir Dodo. But we are joined by Attorney Gay Enumerables, the ARD, our Assistant Regional Election Director of COMELEC Davao Region, COMELEC 11. We have Attorney Eileen Gizada, the spokesperson of ACECOM PPCRB of Diocesan Citizen Engagement Committee of and PPCRB. And also we have Police Major Catherine De La Rey, the spokesperson of the Police Regional Office 11. We would like to thank NCCC for again hosting our kapihan held here at the VP. We are streamed live with the PIA Davao Region FB page. And of course, our Suki, si Carlo Dolier Kadangpan Digital, Kadangpan. Wow. Wala kasing beauty pageant. Hindi pa siya. Okay, opening statement po natin. We'd like to kumustahin natin ang ating what transpired sa May 12 election. We start with Police Major Catherine De La Rey. Kamusta na po yung region? I think it was peaceful. Merong lang yung Corelia. Anong nangyari doon po? Good afternoon sa tanan, friends from the media. Oban ako sa panel. Good afternoon po. For the electoral process sa Davao Region, May 12, 2025, generally peaceful. Although na ay isolated cases katong sa JAS o sa D-Day Jud katong dito sa New Corelia, pero wala to siya naka-apekto sa overall process o electoral process, generally peaceful. And then, mapasalamaton ang Regional Director sa Police Regional Office 11, si Police Brigadier General Rosete, sa tanang security forces, volunteers, COMELEC, DepEd, o of course sa community sa ilahang support o cooperate sa amo ang mga law enforcement activities and mga security plan nga gihan-ay din para mamahimong safe, secure o orderly ang tuang pagboto atong May 12, 2025. So makausapa daghan kayong salamat ug unta sa mga puhon pa ng mga activities na gihapon ang inyong suporta sa kapulisan sa Davao Region. And we have from ACECOM, PPCRB, Attorney Eileen Gizada. Thank you. May hapon sa inyong tanan o sa akong mga kaubang dito sa panel. First, I will be giving you our observations and then before our assessment. Okay lang po? Number one, we were able to retrieve 95.09% of all election returns. Number one, our perennial problem would be the voters po na no record found. And yung mga, isa lang naman ho ito, but it came out, I shared it with Aren a while ago. First time voter, pero pagdating niya doon, deceased na siya. So, then regarding the no record found, binigay ho namin sa Blue Vote ito because sila ho yung nag-address sa amin ng mga no record. Well, we're able to assist 66 calls coming from the ground po as regards no record found. Doon sa electoral board na ay gamay lang. Some are not thoroughly familiar with the GI or the general instructions, kaya si Ared would be a witness to this from time to time. Naga-text ko sa iyaha. Unsa man ang nahitabo, na ay usa ka presinto na muink na diretso sa kamot before muhatag og balota. Naapod usa ka presinto na dili na lang muink kay okay na tong sa pag-signature. And naay usa ka presinto na makahatag og inadvertently duha ka balota sa usa ka tao. So na-shade na yung first page, party list siya sa second page,
So, na-discover na dalawa pala yung balota niya. So, kinuha yung isa na may party list, binigay sa isang botante. Sabi ng second voter na, hindi ko ito party list. So, sabi nung electoral board, hindi ka nabibigyan ng balota. So, according to ARED, hindi po yun tama. So, sa voting centers, longer lines for areas na mga clustered precincts ay mabaga ang mga tao dito, nakapila. So, some areas are not PWD friendly, kaya nalistan sa mga wheelchairs pag sulod. The increased number of precincts might have been, sa clustering ho, might have been contributory kasi ang alam ko 1,000 ang maximum, dati kasi 600, 800. So, doon sa mga areas na longer ang lines, na-observe po namin since COMELEC was already focusing sa mga voters inside. Ang nagapulis sa linya ay mga partido na, ang mga watchers na ng partido. So sila nagsasabi na, ikaw na sunod, which I relate to ARED, and then sabi niya, papuntahan naman po na. Every time we see this, we connect agad with COMELEC and they take action naman po. For on our end, we had acted, total number of reports received, 121. And then we resolved and acted upon 121 on the same day as well. So, doon sa mga longer lines, we hope that bigger and more comfortable yung lugar. Dumadami na ho tayo. So, longer voting time, 5 a.m. to 7 p.m. This is more or less 14 hours for the voters. Pero take into consideration yung EB, yung electoral board. Kung kami, mga watchers, abot may 17 hours. So, we understand, siguro mga pagod na, exhausted, yung mga kamay sa fingers na siguro na parang napagod na siguro sila o yung double pagbigay ng baloto can be contributory doon, can be reflected doon sa longer hours po, no? Na ay senior citizen BI, nagkasulod og 6:30, makagawa siya 10 a.m., nakahilak siya pero nakaboto siya. The longer hours would explain the exhaustion ng mga watchers po namin, no? And exhaustion of the electoral board. We would like to raise as well, kasi nalaman namin na meron palang mobile registration ng COMELEC. Satellite registration. We would hopeful sana kami na the perennial problem of yung hindi nakikita yung mga pangalan o hindi nakaka-register would be answered by more massive enough mobile satellite registration, and that's where we can help you, ma'am. If you want academe, if you want IPs together, if you want, we will gather them for you para hindi pa to be clogged going to the kung saan sila pinapa-register po, no? But basically, we would say PPCRB says it is our assessment is good, good based on the past, good based on our experience with the past elections, honest, orderly, peaceful elections. We have higher level of trust now with COMELEC. Dati kasi medyo mahirap. Now they're very accommodating and very open. We commend the election officers of Districts 1, 2, and 3, likewise ARED and RED, for being very open. We commend as well the swift response that they have been given, they have extended to us. We extend our congratulations to the security forces. And to that end, the mga electoral boards ninyo, maraming salamat po sa inyo. To the parents of the volunteers na pumayag po na volunteer sila, maraming salamat din. This election has widened our partnership not only with COMELEC and PNP, but with the multi-sectoral. Remember, we had the forum last April 29, but we would like to take this opportunity to reach out and hopefully let this election be a preparation for December and 2028 so that yung mga civil society, Rotary Lions Club, kung ibang clubs, please do join us. We need your help as well. We need your resources. Kung hindi nyo ho kaya yung pera or hindi nyo kaya yung volunteerism, maybe you can help us in some other instances. Sa machine,
We were told that more than 100,000 were deployed. More or less 300 were replaced. That is plus minus 3%. Very acceptable, very within the range po, no? And we likewise thank COMELEC for having technicians on the ground kasi na-address talaga kaagad yung mga concerns. As earlier said, doon sa isang previous nating press con, the paper is thicker, ang machine po ay faster. However, mabilis nga yung machine, kaya nag-cluster ng more precincts. Siguro ho ang hindi natin na-factor in is gaano kabilis ang botante magboto. Gaano kabilis o katagal ang botante magboto, especially senior citizens who did not avail of the 5 to 6. More or less ang iba, may dumating between 5 to 6, at karamihan came 6, 6:30 na sumabay na doon sa 7. So, kung wala kayong dalang kodigo, kung overshading kayo, at hindi napipid yung ballot ninyo, it will cause delay kahit mabilis ang machine. Kahit mabilis po yung machine. Turnout of voters, elderly, believe kami, those in wheelchairs coming in, yung iba na hindi nakaka-afford ng wheelchairs, dumadating. Maybe next time, that's another improvement for us. Sa PPCRV, we will be providing hopefully wheelchairs. Sana, no? Para doon sa mga ibang mga walang wheelchair. We wonder where the youth is. Ang mga youth voters are. Ang percentage dapat nila ay 40% out of the 68 million, which is 27 million. Maybe then a collaboration with DepEd, with COMELEC for in-school and out-of-school registration, magtulungan po tayo registration po para makaboto yung mga ibang mga out-of-school youth or yung those in school already. And through your satellite registration. So, yun po ang aming assessment. We are satisfied, it is good. And areas of improvement, we can collaborate. Maraming salamat po. Okay, thank you, Attorney Eileen. Attorney Gay, the assessment of this election. Yes, good afternoon, everyone. No, we are done with the May 12, 2025 national and local elections. And for Davao Region, we remain peaceful. Just like what Ma'am Kat said kanina, na may dalawang instance, one in Jazz pala, nakalimutan ko, and yung sa New Corelia. But then, entire region, peaceful po tayo, especially in Davao City, although may mga glitches along the way, but na-address naman kaagad. And I'm thankful really sa PPCRV because they're on the ground talaga, and they inform us, they kept on telling us mga problema doon sa mga schools, sa mga presinto, kaya kaagad nabigyan ng pansin yung mga problema doon. And yes, ma'am, thank you very much, ma'am, for yung sa assessment nyo. Totoo yun, yung 14 hours na voting hour natin, mahaba na yun talaga. Yung mga teachers natin, kasi as early as 2 o'clock, andun na sila. So 14, aabot pa yun ng 20 kasi right after the close voting, marami pa silang i-prepare. Very, very, na siya, ang exhaustion ba on the part of the electoral board. Kaya, of course, merong mga instances na magkamali sila, but generally, okay naman yung takbo ng elections natin. Ayun nga, siguro right after elections, we will be having, sa COMELEC talaga, right after elections, we will be having yung post-election evaluation. We will raise this concern kasi eto, nakita talaga na medyo doon ang may problema. And then, noon, nag-conduct kasi kami ng time and motion study. Yung the minimum number of minutes na shade ng balota, feed sa machine, na gawa namin yan. But tama yung kay Ma'am Eileen, on the part of the senior citizens, doon ang delay. Kasi medyo matagal sila mag-shade, matagal maghanap ng pangalan. So doon, medyo may doon. But yung natin, yung 2-hour early registration, marami ang nag-avail. For Region 11, umabot tayo ng 164,321, including the assistors. Yung assistors kasi, kung mag-assist sila, and if they belong to the same cluster precinct, pwede sila doon makaboto.
So yun, umabot tayo, entire Region 11, umabot tayo ng 164,321. For senior citizens alone, umabot tayo ng 123,000. So marami ang nag-avail sa early voting hours. Yun nga lang, ah, hindi sila ganun kaaga na 5 a.m. Kasi yung 5 a.m. talaga, para sa ako, kadlawn pa na eh. Meet pa na. So, na sila sa mga 5:45, 6 o'clock, 6:30, ganun. Kaya, minsan yung iba umabot ng 7 a.m. Doon nabutan na sila sa regular voting hour. Then again, generally, tayo sa Region 11, peaceful, orderly ang elections natin. And we would like to thank our teachers for all their sacrifices, no? The PNP, lahat ng sakripisyo ng PNP, ng AFP, and yung sa PPCRB talaga. Kasi maganda yung ano nila eh, kasi andun sila, nakababat sila doon sa mga schools talaga. And real-time yung reporting sa amin, and ma-actionan ka agad kung may makita kami problema. Ma'am, thank you very much, ma'am. Sa pool of volunteers coming from the PPCRB. And of course, the other stakeholders, and of course, the media. The media are really very active in our region. Thank you very much sa inyong lahat. And yun lang, tapos na tayo sa elections. By December, may darating na naman na barangay and SK elections. And if I'm not mistaken, doon sa calendar of activities namin by July, meron tayo continuing registration na naman. That would be all. Thank you very much. Okay, thank you. We open the floor to questions from media. Si Che, sunod si Carlo and Kat and si Mayong hapon to Attorney Jay. Na-mention naman ni mo ma'am regarding sa katong early voting hours, no? Natay data for the senior citizen. Pwede na ito makuha ng other sector, pila po sila? Here, ang senior citizen, meron tayong 123,003. So, and ang persons with disability is 10,520, and then yung pregnant voters, 5,529. Yung assistors, umabot ng 25,266. Overall, yung turnout natin, mga voters in Region 11. 164,321. I mean, all voters, including yung sa ano natin. Wala pa tayo. Kasi I got this kasi middle of elections, we are required to submit doon sa Manila para ma-assess nila ba if indeed yung early voting hours natin is ano ba siya, yung effective ba siya. No, this is the PPP. This is early voting hours. From 5 a.m. to 7 a.m. Umabot tayo ng 164,321. Ma'am, would it be possible? Sinabi niyo po kanina kasi na yung mga early voters not really voting at 5 a.m. So, is there a possibility na pwede po natin i-propose next time na we will start at 6 to 8? Yeah, sana. But that would be also the subject of yung mga questions na were raised during our post-election evaluation. May hapon mabuhay og madayaw gikan sa dakbayan sa Davao. First and foremost, congratulations sa inyong kanan. Labi na sa COMELEC. Anin, gusto na ko ipangutan na attorney katong sa EDCVL na gipagawas namang ginapost ng good nila and murag 10 years ago, ilang now, murag yapon na daw, murag wanted. Lagi, this is already funny, pero ingani, unsa man gud ang pamaagi gud para i-update nila ang ilang biometrics attorney? Pwede sila mag-ato sa COMELEC for updating of their bio. They can request. Especially katong mga deactivated, pag reactivate na, pwede sila magpa-outro o picture. Yeah, actually, tinuod din na. And naay nang gawas karon no sa SOCMED na asa daw ang mas nindot na photo ang sa national ID ba daw or sa COMELEC. Parang ganun ba? Oo. And also, yung very helpful talaga yung my picture because makita talaga ng teacher kung totoo ba na yung identity ng bakante na. And also, meron din kasi instances na iba ang mukha
ng photo kasi luma. And then, yung recent, nag-blow up na siya, medyo ano na ang feature ba na medyo doubtful sila as to identity, kaya hindi nga sila ng identification. How about sa doon na ba tayo, sa PWD po na mga voters, doon na ba yung record during the opening of voting hours po? Yes po. Yun nga, sinabi ko kanina na umabot yung sa early voting period, umabot ng persons with disabilities, umabot ng 10,520 for the entire region. Doon na ba tayo nakita na post-election related na mga incidents na mga dili maayong kalimaton, especially katong mga supporters, mga candidates outside of after katong sa proclamation po, ma'am? Wala man. Successfully proclaimed mga tuwang mga winning candidates. Actually, kung dito ka sa Board of Canvassers, dito sa canvassing area, ang mga tao dito, ana lang yun natanan. Kasi we were just only waiting for the transmission of the results. Wala din laing kuan dito. Ang ginatanaw lang din ang screen na nag-update from time to time. To Police Major Catherine De La Rey Magpasco, para sa kasayuran po sa tanong kung base mga tana ang ubang media, unsay assessment of course katong sa ubang mga lugar sa Davao Region nga nagapakihigayon during voting hours and especially katong sa pag-deliver po sa mga natong mga election paraphernalias after na ma-close o ma-transmit ang tanang boto sa tagsa-tagsa ka mga presinto within Davao Region. Okay. As I've said kanina, 100% no, na-open ang mga polling centers. Tapos generally peaceful. As of this time, sa return of paraphernalias, nata sa 93%. Kay today pa, May 14, schedule ang return of paraphernalia ng COMELEC sa Davao City na area. Sa Davao City na area na today pa schedule. Pero wala may kabalakan ana kay secured man kana tanan. So, pareha sa ubang lugar na safely nabalik ang mga paraphernalia diha sa hub sa COMELEC, same pod kaning diri sa Davao City. Kay Attorney Eileen po, ma'am, clarify ko lang yung 300 plus na machine. This is all over Region 11. Entire na siya. Ilan po dito sa Region 11? Kasi ang hub kasi, yung mga contingency machines kasi is andun sa mga election officers. But for Davao City, nilagay doon sa hub namin. For Davao City, 9 machines lang ang na-replace. Although may mga nasira na machine doon sa school, but may technical support man tayo doon. So, nabigyan ka agad ng solution. Oo, ma'am, I ask this because ang sabi ng Board of Canvassers, 10 yung manual transmission na nangyari for Davao City. Yeah, iba yung manual transmission, yung manual upload. There's nothing wrong with the machine. Nothing wrong with the machine. Only that, ang nangyari, first attempt, hindi sila naka-transmit. Okay, mag-print tayo ng election meters, then transmission, and then another 30. First attempt, hindi sila naka-transmit. So, ang ginawa nila, instead of transmission, tinapos nila lahat. Tinapos nila lahat ng printing. No? And, siguro, out of exhaustion, yung na talaga masyado ba? Kasi that's very, very late na. No? Ang nangyari, instead na mag-transmit pa sila, na final backup na nila. Pag once na ang USB mo, final backup, ma-warm na yan siya. I don't know, yung warm kasi is an acronym for sinong technical, warm. Hindi na siya mabasa, hindi na magamit. So, ang gikuha na is, no other choice but manual uploading. Manual uploading of data. But, for example, lang kasi yung sa mga reasons na gi-cite ng mga ibis nato during sa ilang pag-ask for manual transmission. Isa sa pinaka-murag highlight dito is katong walay signal. For example, Cluster 7 in UM, Bulton, walay signal, and then Matina Elementary School,
is this parang we anticipate this to happen? Kasi di ba meron tayong Starlink? Starlink, Oo. oo. Kasi pag dito sa downtown, meron talaga yung signal. Oo. Parang, hindi ko alam kung baka yung area nila tago masyado, oo. Yung mga ganun, walang signal. Oh, that's spot. May mga areas na even if in downtown, that's spot pa rin. Out of exhaustion yan ba? Yung sila mismo, parang kapoy na kaayo ba? Kapoy na kaayo. So, yun, nakalimutan na nila mag-transmit. They continued with the printing of the election leaders 30 yun. Tapos, mag-print pa ng audit log and everything. And then, instead of transmission, ang ginawa nila, na direction na sila doon sa final backup. Ma'am, additional po diha, ma'am. Kasi during sa katong canvassing, they are asked na submit ng written report for that. Unsay mahitabo, ma'am, sa itong mga EBs nga naingunanan ng mga technical problem? Ano lang, at least we will be aware na that happened during elections. Pero yun lang, they have to explain. Hindi naman pwede na diretso lang sila mag-submit, no, without any explanation. They will have to explain what happened. Bakit na instead of transmitting, na final backup na nila kaagad. There's no legal... No. Ma'am, is this common, like, a case, ma'am, in areas also, sa ibang areas ng Davao Region? I do not know with other regions. Yeah, meron isa na final backup din na manual uploading, hindi transmission yung manual uploading yung data, i-upload doon sa CCS na laptop. Opo. Another one, ma'am, na kasi parang naging highlight din ito sa mga polling precincts na giadtuan ng is yung grabe kainit ng panahon, and sabi ng mga EBs, they don't really anticipate na a lot of machines kay parang mupalya because sa kainit, tapos yung mga basaang fingers ng mga botante. During the testing po ba, ma'am, kasama yan doon sa consideration? No, during the testing kasi, maaga yan. And then, hindi naman tayo testing na entire day tayo nag-test room eh. Mga ilang oras lang yan, isa, 2 oras. Kasi 10 na ballots lang ang i-test natin if the machine is really good to go for elections, no? So, yun, hindi natin yan makita doon sa testing. Ang testing na sinasabi natin na full day, hindi na yung testing. That's election day already. Kaya, siguro doon, of course, yung makina, if maano siya sa init, mag-kuhan din na siya, mag-hang, back down, oo, that's understandable. Yun nga, we always say this na if it's a system, if it's automation, hindi talaga ma-perfect yan. Meron talaga yan glitches or hitches, o mga hiccups pa. But yun lang, minimal lang naman eh. Kasi during elections, andun kami sa practical hub sa Davao City, Nino Dignity. So, unlike in the previous elections na morning pa lang, daghan na tayong pangdala ng mga machines for replacement, for reconfiguration. But for this election, sabi na namin, natapos na ang election, no? Namurad, dili tayo pa stress, dili tayo may habo. Ma'am, a few questions na lang, ma'am. For example, ma'am, sa Osmeña Elementary School sa District 2, naantala ang kanilang botohan because kailangan i-replace ng machine, di ba? Pila ka hours usually, ma'am, maghula para makaboto because of the replacement, and unsa kadako ning nga factor dun sa turnout ng votes, turnout ng mga voters nato na maghulat? Kung sa Davao City lang naman, walang problema kung within the downtown area. Ang problema kasi kung ang masira is andun sa bukid, yun, mahirap yun. Kasi the travel would take time, no? Now, for Davao City, ang nangyari, yung nasira dito sa downtown, madali lang naman kasi malapit lang yung bangkal, yung hub namin, doon sa media hub, no? Yun yung doon kami, ang tech hub namin, andun sa opisina namin sa FS. Now, continue with the voting lang naman. Continue with the voting. But then again, we ask the voters if okay lang ba sa inyo na you continue with the voting and then folder lang namin subject or batch voting. Yung iba ayaw nila because they really wanted to see the receipt if totoo ba yung sinasabi sa fake news na magkamali yung binoto nila. Yun lang naman. But continue, ang protocol dyan is we continue with the voting. Oo. Ang
nakita namin na common na problem with the machine is not the machine itself, but yung printing. Yung printing, the printer mismo, uminit, nag-overheat, or pag-print nila, wala nang markings na makita kasi nasira daw ang printer. Yun, sa 9 na machines yun ang problema talaga. Ma'am, last na lang sa end ko, ma'am. There are groups and of course candidates that are calling right now ng manual counting because of the integrity din ng machine. Tanaw ninyo, ma'am, is this possible? Meron ba talagang question on the integrity? Knowing, ma'am, na merong mga problems na along the way din sa machine. Yeah. Again, sabi natin, no, bago lang na ako giingon, na pag-automation, paggagamit tayo ng system, ng program, ng makina, hindi talaga yan. Meron talaga yung mga problema. Kasi hindi natin yan perfect eh. But, yun lang. Ang ano namin is very, very minimal ang problema. Like, for Davao City, for these elections, 9 lang yun. Although merong nasira doon sa presinto, but acted upon immediately by our tech na andun din sa mga presinto. Now, yung manual elections change the law. Kasi automation ang doon sa law eh. Now, if they want manual elections, they will have to change the law. Counting of the results. So, what's the purpose of having a machine? If we will go back to counting sa manual. And yun nga, mahirap ang manual counting. We will not go back. Paano na tayo eh? Pag ganun na sana tayo, bakit tayo babalik doon sa manual? Na andito na tayo sa automated elections. Yes, attorney. We'd like to add, regarding yung, may complaint kasi kaming natanggap, hindi daw niya binoto a certain candidate na, if you look at the circles, kung pipiliin mo ay yung first name basis, ang una mong shade ay yung kandidato for senator, for example. Katabi kasi yung pangalan. I know, siguro alam niyo, well, Bong Revilla Bongo. Sabi nung isa, I did not vote for Bong Revilla. Pero kung hindi siya tumingin, hinanap lang niya Bong, masya-shade mo yung unang Bong na makikita mo. Kasi magkatabi lang din sila. Kasi si Bong Revilla, I think sa COC niya, Certificate of Candidate, nilagay niya yung nickname niya or what to appear in the balotang. Pinilagay niya Bong Revilla. So wala siya doon sa linya ni Revilla. Nandun siya sa B. So akala niya, si Bongo, akala niya pinili niya, pero nandun siya sa Revilla. And then the other one naman, nakikita namin is that kami, naka-FTS kami, naka-final testing and sealing kami. So alam namin na i-shade ko ay yung left. Paano kung, di ba, below, tapos name, and then right. And nag-shade ako sa right. Na yung pala, dapat doon ako sa left. So these are error ng botante. And then meron din lumabas sa amin na nag-bat siya sa mayor, hindi daw counted. Eh talagang sinasabi naman talaga namin, huwag na kayong mag-bat. I-shade nyo talaga yung buong circle. So a lot of factors can result to all of this. Okay, before kay Armando, medyo dalaga yung sa Nucorelia, ano yung kung doon? Update sa New Korea na incident, na-declare na as dead yung isang victim, yung brother na mayor dahil dun sa injury sa ulo. And then, na-filed na ang case for murder and RA 10591 sa tatlong suspects. Yun ang update sa New Kilala Korea. na ba yun? Yes, nakilala po kasi 4 po silang nagbarian, sir. Ang 2 na hospital pero na-declared as dead kahapon ng isa. And then yung 2 naman is agad nahuli ng ating kapulisan ng New Korea. So, dalawa yung patay doon. Isa lang ang patay, sir. Yung Ongoing, yung brother ng mayor. Ongoing ang treatment ng isa pang injured. Is it election related? Na-declare siya as suspected election-related incident. After the validation, saka pa namin ma-declare as election-related incident. Suspected election-related incident.
Pero solved na po ang case kasi nahuli naman natin yung mga suspects and na-file na po natin ang case. Okay, Armando? The iPhone mic. Kamu ba? Anyways, kay Attorney Gay, attorney, no, bilang elections nga ng automated, I think six automated elections na, no, and then, although last one, mitigate na to kung nabawasan na to itong mga problema on itong mga overheating, pero still naani hapon tong kung ano nga mga backdowns because sa kainit. Attorney, na ba'y kaning proposal, no, or posible ba siya ma-discuss during your post-election evaluation na ibalhin na sa other month ang election, just like kanang mga dili kayo grabe kainit, no, para maiwasan, no? Ibali na, so ma-change na talaga yung, kasi sa Constitution yan eh, second Monday of May ang nakalagay doon. Second Monday of May ang election. Andun talaga yan sa Constitution. So, ang COMELEC, walang power. So, babalhin lang siya if ma-amend ko ng Constitution. So, wala din siya ikuan. So, and then, mo po na yung problema po, attorney, how about those katong mga kining mga voters na may comorbidities, kung mga rin depression, nabili na kaya ang init, kung sa mga alternative, and then sa PWD and senior citizens also, murag, kuan sila, sensitive sila sa kaigan sa panahon. Kaya, yun, yung early voting hours. Kaya, na ano yung early voting hours because of those problems na early sila, really init, and para sa kanila talaga. So, hindi sila part ng crowd. But then again, yung 5 a.m., sabi ni Ma'am, wala daw nagpunta dito mga 5 a.m. kasi nasa 6:30 ang the usual na dating ng mga senior citizens. So, yun, choice talaga yun ng mga botante na hindi sila mag-early. Na they're given this time na sana earlier, na walang init, kasi medyo kadlaw-kadlaw, mabuknaw pa ng 5 a.m., yun, kung hindi sila mag-avail doon sila sa regular voting hours na mainit na, madami ng tao, although still, priority pa rin sila. How about din sa Davao region, attorney? Actually, nag-sulti ni attorney Lizada last time, proposal for mall voting. Yeah. Ang mall voting, ito, sa Davao region, wala tayong mall voting. In some other regions, meron sila. Ang nangyari kasi, when the guidelines, yung conditions for the mall voting, pinorward namin doon sa mall mismo, mall management, hindi kaya ng mall management. Nag-decline sila. Oo, nag-decline sila. First, yung SM, kasi medyo maliit lang ang area ng SM, SM Ecolan. And, nag-ano sana ang NCCC. NCCC doon sa Buhangin. Pero later on, nag-decline na din sila. Kasi maraming conditions doon na dapat ma-comply din ng Kasi ang concern attorney is sa mga polling precincts, ang iba makipupuntaan tapos yung back. So yung mga nag-wheelchairs, hindi sila maka-accommodate, kailangan pa silang buhatin. Then meron ding iba na nasa taas yung polling precinct. So yun yung it's because in the malls may accessibility sila, may mga ramps, may mga elevators, escalators. Totoo yan. Kaya meron kaming PPP. Ang problema sa PPP, reklamo din ang mga senior citizens, PWD, and pregnant voters sa PPP. Kasi wala na priority sa kanila. Pantay na sila lahat. Kaya ayaw din nila doon. Kasi pag sa PPP ka, magpila ka din. Kung marami kayo doon, magpila ka din. Pantay na kayo. Wala nang priority kayo lahat. Kaya ang nangyari, kung sila sa regular
cluster testing. Wala bang plano, ma'am, na i-ease yung mga conditions? I do not know. Kasi kami dito implementing lang arm lang ng COMELEC. Kung saan, ganang policies nila dito, i-implement lang namin yan dito. Or any areas, ma'am, na dili siya mall, but siya, accessible siya for the PWDs, pregnant, and senior citizens. Yeah. Again, pwede na ito ma-raise dito sa post-election evaluation. Ang problema po kung atilata, kasi that would constitute another burden on the part of COMELEC para sa rent, sa space, and everything. Kaya gamit natin ang ating mga public schools because free siya. Oo. And by the way, for ang malapit kasi na barangay dyan sa sa SM Ecolaha, ito yung barangay 76-A. Yung barangay 76-A na yan, kalaking barangay yan. Oo, parang munisipyo na yan eh. Kung i-compare mo yan, ang number of registered voters dyan, sa mga munisipyo natin outside, sa mga probinsya natin, outside of Davao City, ang number of registered voters dyan, parang munisipyo na yan. So, mahirapan talaga ang mall. How about doon lang sa mga vulnerable sectors like PWD, pregnant, and senior citizens? Yun lang. Yeah. But meron tayong PPP. Yun nga lang. Ang PPP is near the entrance. Na doon, mas atag siya, no? But yun nga lang, yung ibang mga senior citizens kasi ayaw nila doon sa PPP kasi hindi sila priority. Kasi pantay na sila lahat. Kasi usually yung reklamo nila is ayaw nila pumila, it's because mainit. Well, kung meron sila doon, kung sa mall sila, medyo okay yung yung temperature kasi malamig. So, Yes, sir. okay. Last na lang, ma'am, how about those, ma'am, despite na dito sa Davao City, no, na medyo okay naman ang signal dito, but then may na-record pa rin na mga failure, transmission failure doon sa mga results, no. May gagawin bang re-evaluation po, no, of the prioritization po sa susunod na election na mabigyan ng mga broadbands o yung satellites? It's like this. Ang Davao City, kung wala kang signal doon, ang protocol na, the teachers will have to transfer to the nearest voting center na may signal. Ang nangyari sa kanila, instead of transferring, kasi ang transmission hub na ginawa ng Davao City is doon sa sa likod ng SP, yung school, Bolton Elementary School. Oo, gamit na gamit. Actually, Yung school, Magallanes and... Oo. Doon sila, ang transmission hub nila. Ito, hindi sila naka-transmit because yun nga, dead spot, yung nila, instead of transferring doon, nag-direction na sila. Hindi. Wala sa kanila yung manual uploading eh. Na-direction na nila ang process, nakalimutan nila ang transmission. Oo. Kaya, ang remedy doon, kasi hindi na pwede mabalik eh, na na-warm na yung USB. So, manual upload na sa data. So, ibig sabihin mo, hindi rewritable yung USB? Hindi rewritable. Paano pag-rewritable? Pwede mapasukan yan ng kahit ano. Oo. Oh, write once, read many. Ang warm. Ito, warm. Write once, read many. So, yun yung... On the prioritization ng next election, may re-evaluation ba? Or kailangan pa all telcos, no, magsasabit ng evaluation with a particular polling places na dyan hindi malakas ang kanilang signal para malaman kung anong network dapat, kasi yung binabanggit during sa is yung smart end dito is may problema sa signal in certain areas. Yeah. Part yan. Actually, meron kaming data niyan eh. Sa lahat ng areas na may signal at sa lahat ng areas na walang signal. I really cannot explain why the teachers were not able to transmit. Oh, that I cannot explain. Kasi sa kanila yun eh.
Good afternoon po kay Atty. Gay. Atty. Dito sa Davao City, nanalo po si FPRID and since nasa The Hague na po siya ngayon, ano po kaya ang mangyayari? Okay. Ang role ng COMELEC is only up to proclamation. Proclamation lang talaga kami. We're done with proclamation. As to the next further process, hindi namin alam what will happen. Ako, I cannot answer, Nina. I cannot answer. Oo. Basta, nanalo talaga siya. Oo, na-proclaim siya. Hello po, Atty. Good afternoon. Attorney, mag-ask lang po ako ng update doon po sa case po na file against a candidate po for alleged vote buying po. Ano po update natin doon? Has it reached the, ano po, doon po sa file or has ang tao po Ang nangyari kasi, yung sa 3rd District, pinorward na kasi namin sa sa Committee on Contraband. O, sila na. Doon na sa kanila. O, wala na sa amin. Ayan po. Thank you po doon sa update, Attorney. Going back lang po doon sa ACMs natin, Attorney. Kasi malaki po yung sinugal kasi ng COMELEC dito sa ACM natin. Miro ACM. But would you say, Attorney, that it's a success compared dun sa BCM po natin from the previous elections? Okay, for the ACM, itong bagong ACM, this is faster talaga. Faster talaga. Even the transmission, faster talaga ito. Like, medyo ano nga kami, kasi at 7 p.m., a few minutes right after 7 p.m., may na-receive na kami na na transmission eh. Nagbalita na sila, uy, transmitted na. At 8 p.m., nasa na tayo, 70%. Oo. Yun na lang, yung iba na-delay because like, what happened sa 3rd District, dun sa bukid, ulan, malakas ang ulan. Hindi sila makapag-transmit doon kasi walang signal. Wala din silang na-install doon na Starlink. Kaya dapat bababa sila. Maulan. Sabi ng EB, ma'am, ayaw namin bababa na pagdaan pa ng river, baka maabutan sila ng baha. Kaya in the morning na, which is safer pag morning. Do we expect po the same process na ACM parang gagamitan natin, especially for the 2028 po election, would you say, Attorney? That I cannot answer, but from the, siguro, that I cannot answer because kami dito, kung ano ang policy doon sa taas, kami to, follow lang kami. Yes, thank you so much, Attorney. One last question na lang po. Doon kasi sa area that I was assigned to, may nangyari pong overvoting and the DESO said na maybe it was because the two senior citizens na mag-asawa were doon kayo ng pag-shade and nalakra siya sa likod. I mean, how possible is this po na it was because nalakra siya sa likod, that's why it's read as a separate vote. Yun po, parang how possible is it? Does it really happen po ba? Okay, it's like this. Kung maglakpa sa likod, ang likod ang supposedly na overvoting. It's not the front. Kasi ang front na may shade-an. Ang front ang na-overvoting. Kasi kung maglakpa sa likod ang na-overvoting. Diba? Ang likod kasi is party list. You're supposed to only shade once, no? Now, pag makita po ninyo ang balota, ang lingin sa atubangan, not really tugma sa lingin sa likod. So, it would be very, very impossible na pag mag-shade ka rin, wala ka sa likod, shade na po sa likod. No. Yes po, Attorney. Kasi sabi din po kasi ng DESO, they would just wait for the COMELEC, this final decision on this matter. Ito na lang po, parang, ano po ba gagawin doon? Is the ballot going to be, hindi na po talaga babasahin or yung particular na for example, senatorials lang po na part ang hindi babasahin? Okay. Ang overvoting, yung position lang na nag-overvote ka, ang hindi ma-count. All the rest, na wala ka nag-overvote, yun. Oo. Now, pag meron kang objection doon sa VVPAT mo, hindi ka nabibigyan ng another ballot para makaboto kasi dalawa na yung boto mo in some other positions, right? Oo. Ang mangyari dyan is
Under objection, inote yan sa minutes, and then, yung butante mismo, pirmahan niya sa likod. Kasi may objection siya doon sa bibiman. Na allegedly, may overvoting or hindi tugma doon sa pinili niya. And yun, kasali yun sa ilagay doon sa ballot box. Wala nang balota na kukunin to compare. Kasi bawal yun. Oo. Kasi pag andun na yung balota mo inside the ballot box, andun na talaga yun. Kaya, ang nakita namin baka allege lang ba? So, hindi din namin alam if totoo or not kasi wala din kami doon. Thank you po. Okay. Balik lang po kang Attorney Dean, no? Nitong Monday man po, especially specific sa Daniel R. Aguinaldo National High School, anticipated man po sa very long lines o sa precinct, any other precinct. Pero bisan patuod na nalapas naman good ang voting hours 7 p.m. Still, na magyapa yung mga naglinya. But what can we expect? What if sa next election na maurang gihapon ng scenario in case lang na yung mga voters na palangay-langay kay naging ay trabaho, we cannot deny the fact, and of course the assessment for the next kung maurang gihapon ang scenario for grants. Oo. Ang actions of voters is wala kaming hawak dyan. Kung i-extend namin ang voting hour, most probably, di ko naghihapon na sila sa pinakatumoy. Oo. So, hindi talaga yan ma-solve na problem na mag-extend ng voting hours. Ang nangyari dyan, mag-set tayo ng voting hour, and then, if they are already in the premises, ang ginagawa namin dyan is ilista ang mga botante. Ang nasa listahan makaboto even if mag-exceed na siya sa time sa voting hour, like 7:15, basta andun sa listahan, makaboto siya. Basta attorney, right now na ang tagsa-tagsa ka mga kandidato na yung mga team na daog or na field day ay gipanghipos na gyud ang ilang mga campaign materials ongoing magyapon siya. But of course, naman gyapon nga wala pa gyapon nila ginahipos adto na katong mga dili common poster areas dito sa diri sa tuwang syudad and also in the entire region. So panawagan na lang katong mga wala pa gihapon mahipos na mga campaign paraphernalias, especially katong sa mga common o dili common poster areas po. Okay. Ang atuang mga cards, ang atuang mga campaign materials, tanggalon na siya. We have until, kasi 5 days from election, na dapat matanggal na siya. Pero the night sa election mo, nagsugod na sila o pananggal, nakita na po, and pagkabuntag, na nangatanggal na upan, although di itanan, no? But nagsugod na sila o pananggal. By the way, mag-remind lang ako sa mga kandidato natin na nag-participate in these elections, no, May 12, 2025 elections, na we only have until June 11 ang deadline nato for the filing of SOSE. Ang SOSE is very, very important. Win or lose, you have to file your SOSE. Okay, to Police Major Catherine De La Rey, yung sa jazz, I think may namatay doon na bata o ano po yung update? Stray bullet ba yun? Injured lang po, sir. Injured Sa Jose Abad Santos, injured po yung bata. Nasa SPMC pa siya ngayon, pero nasa stable condition po. Papagaling lang po. And then, ongoing pa rin po yung investigation, and hindi din siya na-declare as seri or suspected election-related incident. Compared sa mga elections, is this, ano yung itong 2025 compared sa, gano'ng ka-peaceful siya compared sa mga previous election? Pareho naman po na generally peaceful compared sa ibang election periods. So, ang kwan nito, isa lang yung dead? Yes, isa lang po yung sa New Korea po. Pero solved case po yun kasi arrested naman po and filed na po yung case against the suspects. Okay, Kat? Kasi BAS, Barangay and SK election is also approaching. And coming from the learning siguro natin using ACM this election, kasi
tingin nato na okay. So parang ano yung tingin nato na pwede natong i-enhance or i-develop with the entire process? Siguro mang specifically dito sa katong priority na voting nato sa mga atuang sector. Yes, yung priority polling place. In the previous election, meron na yan. Yung emergency accessible polling place kasi ang tawag natin. Now, ngayon, i-change nila ang i-change nila ang but, andyan na yan. For barangay elections, again, we will have to use ACM. Na tayo manual natin. Muagad mi sa COMELEC kung sa ihatag sa ato ng mga lugar, no? So we will assess again the area. We will do like what we usually do. We do an ocular inspection and tanawan nato kung asa ibutang ang mga PWD. Hopefully, pwede sila accessible ang mga wheelchairs and maybe we will try to see if we have the resources at least to provide kahit one na wheelchair kasi may mga ibang pumapasok talaga na walang wheelchair. So, yun po. Okay, question from our friends from the media. Okay, natay pangutan na. Okay, since wala na, we like to thank our guests, no? Attorney Gay, Attorney Eileen, Major Catherine Delaray. Parting statements po. Start with Major Catherine Delaray. Thank you, sir. Once again, napasalamat ang Regional Director sa Police General Office 11, Police Brigadier General Rosete for the cooperation sa tanan, sa mga law enforcement, mga PNP personnel sa pag-servisyo din para mamahimong hapsay ug malinawon ang national and local elections 2025. Hopefully, sa December, sa barangay election, the same support and the cooperation na iyang ihatag para mahimong yapon generally peaceful ang electoral process. So, daghang salamat. On behalf of Father Bong Dublan and Jimmy Lou de la Vega, to all the senators, mayors, governors, vice mayors, councilors, kung sa'yo mga plano ninyo, magbinutan mo, mag-alagad mo tarong, address the needs of the voters and not your needs, mag-alagad mo na maka-Diyos, use your respective positions well, help those who are in the marginalized sector address their needs, and nagsalig ang mga botante, iboto mo, be the voice of the voiceless. Let us be good stewards of our respective positions. Okay. Salamat kayo na nahuman na ang atuang election. Okay. Makatulog na taog tarong, no? Before magsugod na po ang atong preparations for the barangay and SK elections this coming December. Papasalamaton ang COMELEC 11 sa atuang mga partners, sa PNP, AFP, sa PPCRB, and other stakeholders. Thank you very much. And the local media, so ang mga media din, salamat kaayo. Good afternoon. Okay, thank you so much to our guests. Thank you so much to our media and also to NCCC for again hosting our kapihan here at the kapihan sa PIA here at the NCCPP second floor. See you December and yun. Thank you.